Another example ng pag-acquire ng bagong equipment. So, ang ano naman natin ngayon is equipment naman bagong acquire. So, madali lang. Kung titignan mo, ang daming given, di ba, na mga information. So, ang lagi natin tandaan, kukunin mo lang yung related dun sa cost ng ginastos sa pag-acquire ng isang machine, ng isang equipment. So, yung mga iba dyan, pampagulo lang, kailangan ma-identify mo siya. So, dapat, yun nga yung sinasabi ko sa unang diniscuss ko, nandun yung mga category ng mga kung ano yung include dun sa cost na pag-acquire ng isang equipment. So, tingnan natin to. Number 1, nakalagay dito, cash paid for machine acquired gross, 12% VAT. So, dito pa lang, alam mo na may 12% VAT. So, 'di ba 672 yung amount. So, 672 naturo na 'yan, 'di ba, na mag-add ka ng plus 1 doon sa 12% para maging 1.2. Divide mo sa 1.2 ay 1.12 ang 672k, ang lalabas diyan 600k. So, na-identify mo na kagad yung una. So, ang value niyan, hindi na 672. Yung 600 lang ang kukunin mo dyan. Hindi na siya 672. Ayan. 600k. Ayan. Professional fee. Nagbayad ka ng consultant ng advice sa pag-acquire ng isang machine. So, kasama yon, di ba? Kasi, bago ka nag-acquire, nagbayad ka eh. May cost. So, kasama siya. Check mo yan. Transportation cost ng machine. So, 'di ba, mga freight delivery kasama. So, 20,000 kasama din 'yun. Cost ng pag-install ng filter ng isang machine, ng isang equipment. So, kasama din 'yun. Yung repair cost due to damage during installation. 'Yun ang hindi kasama kasi hindi naman siya kasama sa pag-acquire mo ng machine, 'di ba? So, alisin mo na 'yan. Hindi mo isasama yan. Cross out mo na siya. Ngayon, labor na incurred for testing the machine. So, yan. Kasama yan kasi nag-hire ka ng labor para i-test yung machine. Diba? So, labor, 35k. Tama ba? Oo, tama. Sunod pala doon, material use and damage as a result of testing the machine. So, mayroon kang material na ginamit tapos sa damage as a result sa pag-test ng machine. Di, magkaning amount nun? 15k, no? 15k sunod sa 35. Ayun, kasama yun. Kasi during nagte-test kayo nagkaroon ng damage sa material. So, cost siya, di ba? Ngayon, net proceeds from sample produced during the test phase. So, sample lang yun Hindi na makasama sa pag-cost ng sample produced during testing hindi na makasama sa pagbili ng acquire yun ng equipment So, alisin mo na yan. Next, cost ng safety rails and platform surrounding machine. Kailangan mo ng safety rails para dun sa machine So, kailangan kasama siya sa gasto. So, yung 16,000 na yun, kasama yun. Tapos, next is cost ng water device para papalamig mo daw yung machine cool off. So, bibili ka noon, kasama siya para hindi ma-damage yung iyong equipment. Kasama yung 14k. Ngayon, cost ng adjustment to make it operate more efficient. Cost ng adjustment, so kasama din yun. Ngayon, ang sunod doon, estimate dismantling cost to be incurred as required by contract. Hindi pa naman kasama sa pag-acquire mo yun, estimating cost. So, ignore mo na yan. Carrying amount of retired old machine. Hindi naman kasama yun wait lang. Dismantling cost pala yun, no? Dismantling cost to be incurred. Mali. Sorry. Kasama pala yan, yung 100k na yan. Dismantling cost. Ang hindi pala kasama yung carrying amount ng lumang machine. Ang binili mo yung bago, hindi naman yung luma, di ba? So, yan ang hindi mo pala isasama Tapos yung cost of removal ng old machine, wala na kinalaman sa new machine yun sa pagbili mo, hindi mo isasama yan. Gratuity paid
to operator for old machine. Old machine na naman yung pinag-uusapan dito new machine tayo So, hindi kasama yan. Royalty payment based on unit produce. Unit produce, ano yun, sa manufacturing, hindi naman kasama yan. Insurance premium for a year, hindi rin kasama sa pag-acquire. Training costs incurred for the new equipment. Sa training costs, hindi rin kasama yun. Next is operation losses before commercial production. So, hindi rin kasama sa pagbili mo ng bagong machine. Ayan. So, yan lang ito total mo. So, ready mo na yung calcul mo. 600K. 600 plus 55. Ayan. Plus 55. Tapos plus 20. Plus 40. Plus 35. Plus 15. Plus 16. Plus 14, plus 25, plus 100. So, 920 ang total. 920K. Ngayon, nandito ba siya sa option, sa initial cost ng isang machine mo? So, parang i-identify mo lang yung problem na to. Ito, letter B. So, ang correct statement na conclusion natin, letter B ang masagot. Yan lang.